panahon nais mong lumimot at ang laging bumabalakid ang iyong bulsang walang laman. Ang buhay ay sadyang ganyan, sardinas man lagi ang ulam. Lagay mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Ang mahalaga ay kaligtasan, huwag uluhin ang isipan. Ang quarantine matatapos yan, manalangin at kumapit lang. Huwag kang sumuko, tayo'y lumaban. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may toyong inuulam. Hindi tayo tatalikuran ng Diyos amang makapangyarihan. Hindi lang ikaw ang butas ng busa, pati kaibigan mo't kakilala. Ang quarantine lilipas yan, kaya mo yan. Mahalaga ay kaligtasan, huwag uluhin ang isipan. Ang quarantine matatapos yan, manalangin at kumapit lang. Huwag kang sumuko, tayo'y lumaban. Kaibigan mo't kakilala. Ang quarantine lilipas yan, kaya mo yan. Ang mahalaga ay kaligtasan, huwag uluhin ang isipan. Ang quarantine natatapos yan, huwag mong itigil ang laban. Oh la la la, yeah 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 yeah, oh. Huwag kang sumuko, tayo'y lumaban. Huwag kang sumuko, tayo'y lumaban. Mahalaga'y kaligtasan, huwag uluhin ang isipan. Ang quarantine matatapos yan, manalangin na kumapit lang. Alright, hello, good evening po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon that we have the time once again to do our live Voice of the Gospel. Salamat sa Lord dahil yes, itong pagkakataon na ito ay tayo po yung makapag-live. Kasama kayo of course. Okay, yes, binabati ko yung aking partner, Pastor Noe, Coach Noe Akala. Thank you so much for watching, Coach, all the way from CDO, Cagayan de Oro. Kumusta ako dyan kay Ma'am Lynette, okay? And si Nanay Dallas, of course. Thank you so much, Nanay, for watching. And kasama si Tatay Roger, of course, and Sister Irene. Yan, kanina, dyan tayo galing. At salamat sa Lord sa opportunity na maipanalangin ang inyong family. Alright. By the way, yung iba, next Saturday, going to visit you. Yung mga hindi pa nabisita po namin, kasama ko yung ating chairman, si Brother Jomar Lagulao, kanina para magbisita. So, next week, yeah. Yung mga hindi po namin napuntahan, yun po ang pupuntahan po namin. Okay? Para maipanalangin po kayo. Salamat sa Lord. Alright, so kung kayo may nais batiin po, mga kabokals, please, paki-comment dyan yung pangalan. At the same time, i-comment yung pangalan at yan po ay automatic ma-share nyo sa kanila. Ayan, so huwag nyo kalimutan. Yan, yung pangalan ng nais nyo pong batiin. Paki-type po dyan, okay? Sa comment section po natin. And there is also an option there to share down below, sa baba. Ayan, pwede nyo ma-share yan. Itong video na ito para marami pong
makapanood. By the way, kagabi namigay tayo ng libro, pero yun, I forgot actually to bring it to those who na nakapag-avail ng libreng libro natin. Tonight, tayo pa rin po ay mamimigay ng mga libro. Ayan, ang dami pang libro dito sa taas yan. Actually, yes, sige, kunin ko. Okay, ito, mga libro na ito, yan ay pamimigay natin ngayon. Ang mechanics po natin, mga kabokals, is, yan, ang gagawin nyo lang po ay i-share nyo po sa 5 tao o sa 5 pages or groups ng inyong Facebook, and then sabihin nyo, done sharing. Alright? So, yung mga nag-share kagabi, pwede pa rin po kayo mag-share ngayon. Okay? So, ang reason natin, bakit natin ginagawa ito, para mas marami pong makapanood. Okay? Hello, good evening, Sister Sheila. Hello, Nanay Margie. Thank you so much for watching. God bless. Yes, God bless you also there. Okay, so tayo po ay patuloy na makinig ng mga awitin, ay yung mga paroding awitin na ito, Christian version, okay? Ito, matagal nating hindi po natin napanood, hindi po natin napakinggan itong buwan, Christian version. So, yan. I'm sure namimiss po ito ni Nanay. Ano, Nanay? Namiss niyo na po itong buwan niya. Patugtugin na po natin ito, okay? Kanina po, yung ating pong awitin ay Pagsubok na parody song ni Pastor Gilbert Warde. Alright, yung Pagsubok, yung i-plinay po natin kanina. Okay, ngayon naman po ay buwan na inawit po ng, ito'y Hugot Kristiyano. Ayan. So, here we go. Ito na po ang buwan na Christian version. Ika'y sa Diyos magpaalipin, utos niya ating sundin. Di ka na nagsisimba, sana ay bumalik na. Simbahan lulupag litaw, higit na 1 buwan. Ang wala lang ay tanging ikaw, higit na 1 buwan. Bubuhay ka dahil ng malungkot, Diyos ang tunay na saya, at ako'y sasama, kaya huwag mahiya. Halina tayo'y magsimba. Higit na 1 buwan, ang wala lang ay tanging ikaw, higit na 1 buwan. Lagi kang wala, ay pag-aambot na lang. Di buo ang puso
mamahalin. Pakinggan ating Diyos at sundin ang kaniyang tuntunin. Sa simbahan lulubog litaw, higit na isang buwan, ang wala lang ay tanging ikaw. Higit na isang buwan, sa simbahan lulubog litaw, higit na isang buwan, ang wala lang ay tanging ikaw. Higit na isang buwan. Alright, salamat sa awitin na yan. Buwan. Lulubog lilitaw. Diba? Minsan, ayan, ngayon makikita na po talaga natin yung mga mananampalatayang lulubog lilitaw na lang sa church. Kasi meron na po tayong service. At nako naman, diba? Marami pong mananampalataya at napapansin po natin na except doon sa mga senior citizen, doon sa mga bata na hindi pwedeng pumunta sa church, may dahilan yun, may reason yun. Pero yung mga pwede naman, nakakalungkot isipin na itong mga to ay lulubog lilitaw lang sa church. Okay? So, yan. Sana hindi tayo natamaan dun sa awitin na yun, lulubog lilitaw. So mga kapatid, muli maraming salamat. Hello Ate Putet, thank you so much for watching. Good evening po sa iyo. At Sister Mila. Okay, good evening po sa inyo, Sister Mila. Thank you so much. By the way, meron na silang mga badge ang tawag dito, yung mga may top fan. I don't know kung nakikita niyo yung mga yung mga laging nagsi-share. Meron silang mga badge. Badge ang tawag doon, yung top fan, merong sharer. So pag lagi ka nagsi-share, magkakaroon ka ng badge. Ayan, kagaya ni Sister Mila, meron siyang top fan. Ibig sabihin, lagi siyang nag-share ng itong link po natin. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood po ngayon. Purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito. Samahan niyo po ako. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat po sa aking mga kapatid na nanonood po ngayon. Salamat po sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, ang kaibuti niyo po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kadakilaan at kabutihan sa amin po mga buhay. Hindi po kayo nagkukulang sa amin. Hindi niyo po kami pinagkukulang. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nanonood po ngayon sa amin. Purihin po kayo at ang lahat ng gagawin namin, Panginoon. Ang programming ito, the entire program will be dedicated to you because you are our God and you are worthy of our praise. Thank you so much, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, salamat po mga kapatids. Maraming salamat po. Yan, you can share this video to your friends, to your family members. Sa lahat ng mga kakilala nyo po, i-share nyo po ang video sapagkat tonight. Hello, Jenny Yambao. Yeah, thank you so much for watching, sister. I hope and pray na kasama mo si Brother Romel ngayon. Brother Romel, thank you so much also if you're watching right now at ang inyong family dyan sa Langkiwa. Ayan, lahat ng mga taga-Langkiwa, maraming salamat po. At malapit na po tayo, magkita-kita muli. Ayan, bibisita po kami dyan sa Langkiwa, okay? Dyan sa atin pong outreach. Alright, so Jenny, thank you so much. Hi, Ate Evie. Thank you so much, Ate Evie, for also watching. And yan, nagkita tayo kanina. So, God bless. Okay? Salamat sa bawat isa. Okay, so, wag kayong, manghinayang na i-share itong video na ito, itong link po natin or itong live po natin. Okay? Sa inyong mga kakilala sapagkat para sila din po ay makarinig ng salita ng Panginoon sapagkat tonight we're gonna be talking about last
days or last things. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan actually is, are you ready for that day, the last days? Ibig sabihin po ng last days dito, ito pong pagbabalik ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo na salubungin o handa na po ba tayo na yung ating mga kakilala, handa na kaya sila? So tayo yung gagamitin ng Panginoon para sila makakilala sa Panginoon at makarinig po ng Ebanghelyo. So ang tanong dito, handa na kaya tayo at handa na kaya ang mga kakilala po natin? Okay, so itong isang awitin na aking patutugtugin. Okay, mamaya din mag-offer na po tayo. By the way, you can share. Magbibigay pa rin po tayo ng mga libreng libro ngayon. Okay, so kung kayo po ay nais yung magkaroon ng libreng libro, yung mga kahapon nakakuha kagabi, pwede pa rin po kayong mag-share. Okay, makakuha pa rin po kayo ng libro sa gabi pong ito. Okay, so i-share nyo lang po sa 5 tao at or you can share it to the page na kung saan member kayo sa Facebook or doon sa groups na member po kayo. Alright, so ayan, tuloy-tuloy lamang po. Yes, Ate Putet, mamaya okay, mamaya hahanap ako dito para sa iyo. Pangalawang libro mo na to, okay? Yeah, excited na po kami ni Romel na makabanding at makapakinig po sa inyo. Yes, of course, I am also excited, okay? We are excited, Pasita Faith Leadership is excited to visit you there in Langkiwa. Alright, Ati Putet, mamaya paki-greet din sila Pio and Perlita from Pangasinan. Hello, Pio and Perlita, thank you so much for watching at binabati kayo ni Nanay Ellie at binabati ko din po kayo, okay? Ng magandang gabi. At ang kaawitin po na atin pong patutugtugin ngayon ay para po sa mga millennial, okay? Kahit na may edad po kayo, millennial pa rin ang dapat ganun ang ating kaisipan, millennial, ayan. So para po ito sa lahat sa atin, pakinggan po natin ang awitin po na ito. Ang awitin po na ito ay may halong rap, okay? Kaya yung mga seasoned citizens natin, ayan, baka mapa-induct po tayo dito, okay? Ang atin pong papakinggan ngayon is, ang pamagat po nito sa secular music is, hayaan mo sila. Ayan. Hayaan mo sila. Ayan, mga ganyan. So, mamaya. Okay. So, ito na. Ito na po. By the way, kasama ko na po ang aking mag-ina. Nandito na po sila sa bahay. Ayan. Thank you so much, Nanay Ellie. Mamaya po, Nanay Ellie, hanapan ko kayo ng pangalawang libro nyo po. Okay? Okay. Hi, good evening, Sister Joanne. Alright, ito na po ang Hayaan Mo Si Lord. Ayan, ito naman yung pamagat nito, Hayaan Mo Si Lord. Ayan. Ready na ba kayo? Okay, sige na po. Ready na. Okay, here we go. Hayaan Mo Si Lord. Yeah. Hallelujah. Talk. Cristiano Song HK. Wag nang balikan, lungkot na nakaraan. Ang problema sa mundo ay dapat dininda. Hayaan mo si Lord at sumunod ka sa Kanya. Sabi ko naman sa'yo, salita niya totoo. Pagkatapos mong pag-inabangan, ikay lalayo. Kaya wag nang uuli pa, kaya wag nang uuli. Ito na naman tayo, kailan ka ba matututo? Kinalimutan mo si Kristo, kaya agad ka naloloko. Ba ang bilis mo nang maniwala dyan? Ang salita ng Diyos di pagtiwalaan. Beses pa ba na kitang papayuhan? Ayaw niya lang naman na ikaw ay masaktan. O lagi ay down, down, down to si Kristo lang kasi. Karamihan kasi now hindi siya inintindi. Madali mo siyang nilimot kahit ikaw mali. Kaya ngayon pa lang mag-isip ka pre. Pre, dahan-dahan lang sa iyong pagkahibang. Si Kristo na nagpalansang, bakit nilalang mo lang? Dapat kalimutan mo mga problema na yan. Ay kahit saan tignan, ay problema lang yan. Alam ko na alam mo na libre ang magsimba, pero ang masama dun balak mo ngayon ang magpunta. Ang mga ganyang gawain, wag mo nang ulitin pa. Tumigil ka sa daming nila, wag ka nang mag-iisa. Let me know kung sawa ka na kay Kristo. Let me know kung para sa'yo laro. Let me know kung ready ka nang lumayo. Dahil sabi
sabi ko sa'yo, hindi siya naglolokohan mo na yan, sa dasal mo idaan. Wag na wag nang balikan, lungkot na nakaraan. Ang problema sa mundo ay dapat dininda. Hayaan mo si Lord at sumunod ka sa Kanya. Sabi ko naman sa'yo, salita niya totoo. Pagkatapos mong pag-inabangan, ikay lalayo. Kaya wag nang uulit pa, kaya wag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang simbahan na sikat. Di pa nga tapos at mag-date na sa tapat ng mga churches. Kahit ma-service, wag ilahat ang pagkatao mo't ang feelings from the beginnings. Hindi sapat, tuyo ka na pag kayo ay naghiwalay. Unti-unti kang lilimutin, grabe sorry kaway. Kaya tawanan mo na lang pare, di yung kawalan. Dapat si Kristo yung lalaki na iniiyakan. Hayaan mo na siya na magbago sa'yo, para malamang di siya basta-basta pwedeng sa'yo na. Kaya sa'king magtiwala, playboy pa yung iba. Kundi manan tayong playboy sa mundong natitira. Sabi mo kay Kristo di ka na uulit. Ang kulit mo rin kaibigan ka. Ilang pangako mo sa kanyang napunit. Nagsisimba ka lang pag may problema na. Makinig ka sa akin, alam ko na rin. Hirap mo nang baguhin sa sarili, di maamin. Kaya kung ako sa'yo ay wag na. Kung gusto mo magbago, lapit ka sa Kanya. Kaso di na rin wala, mahal niya na salita. Lagi kang nakikinig, di mapakita sa gawa. Ganyan na talaga ang nagiging sitwasyon ngayon. Simba ka ng simba, wala namang aplikasyon. Kalimutan mo na yan, sa dasal mo idaan. Wag na wag nang balikan, lungkot na nakaraan. Ang problema sa mundo ay dapat dininda. Hayaan mo si Lord at sumunod ka sa Kanya. Sabi ko naman sa'yo, salita niya totoo. Pagkatapos mong pag-inabangan, ikay lalayo. Kaya wag nang uulit pa, kaya wag nang uulit pa. Huwag kang mangangamba kung iiwanan ka na niya. Mag-alala ka lang pag iniwanan mo ay siya. Idaan mo lang sa prayer kaysa magpakatanga. Hanggang sa masanay ka na at ipagpipray mo din sila. Baka di mo alam na hindi nabilang sa daliri ang kasalanang nagsilbing hadlang. Pero easy ka lang, huwag kang magpakahibang. Kasalanan sa mundo may nagligtas noon pa lang. Alam mo yan, kaya huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo si Lord baguhin buong pagkatao mo. Hanggang saan silang lahat gulat sa pagbabago mo. Pag nagawa mo yan ay tsaka na ako bibigilin sa'yo. Di ka na ngayon nagsisimba, di ka nga nagsisimba. Gusto mong i-bless ka pa, idasal na lang natin kasi yan. Bawal lang malungkot pare, hindi pwede yan. Sa aking makinig ka pare, pagmamahal ni Kristo ngayon mas lalong grumabe. Maniwala ka sa aking mga sinasabi. Alam ko yan kasi sa encounter ay grabe. Sorry sa akin, say goodbye, bye, say goodbye sa nakaraan mong life, set up tonight. Wala na silbi pa ang buhay mo, at yan ay totoo. Pag si Lord wala sa puso mo, kalimutan mo na yan, sa dasal mo idaan. Wag na wag nang balikan, lungkot na nakaraan. Ang problema sa mundo ay dapat dininda. Hayaan mo si Lord at sumunod ka sa Kanya. Sabi ko naman sa'yo, salita niya totoo. Pagkatapos mong pag-inabangan, ikay lalayo. Kaya wag nang uulit pa, kaya wag nang uulit pa. Kalimutan mo na yan, sa dasal mo idaan. Wag na wag nang balikan, lungkot na nakaraan. Ang problema sa mundo ay dapat dininda. Hayaan mo si Lord at sumunod ka sa Kanya. Sabi ko naman sa'yo, salita niya totoo. Pagkatapos mong pakinabangan, ikay lalayo. Kaya wag nang uulit pa, kaya wag nang uulit pa. Hayaan mo si Lord, hayaan mo si Lord, hayaan mo si Lord at sumunod kayo. Hayaan mo si Lord, hayaan mo si Lord, hayaan mo si Lord at sumunod kayo. Hayaan mo si Lord, hayaan mo si Lord, hayaan mo si Lord at sumunod kayo. Hayaan mo si Lord, hayaan mo si Lord, hayaan mo si Lord at sumunod kayo. Okay, okay. Thank you so much for that wonderful song. Ang ganda ng lyrics, sabi ni Sister Mila. Hi, Sarah Kapulong Ritugal. Thank you so much for watching. Alright, yan. Okay, so ito po ay para kay Nanay Ellie. Ang pangalawang libro ni Nanay Ellie dahil nag-share po siya ngayong gabing ito sa 5 tao.
5 page or 5 page. Yan, Nanay Ellie, ito po sa'yo. Medyo sira na po yung cover pero ang ganda po ng book po na ito, okay? With Christ in the School of Prayer by Andrew Murray. Ayan, yan. So, Nanay Ellie, this is for you, okay? Okay, so, dito na, nakatabi na, pangalawang libro ni Nanay Ellie at ang pangalawang booklet ni Ate Putet, dahil nag-share din po siya sa gabing pong ito, ay ito po, A Story of Stories. Ayan, Story of Stories. Ito po, parang devotional siya. It's a guidebook, okay? Ang ganda po nito, Ate Putet. Yan, so, ayan, kayo pong hindi pa nag-share, yan, ng 5 katao, pakishare na. Ayan, ano pang hinihintay po ninyo para po ay, ayan, mabigyan ko kayo ng libro, okay? Share lang sa lahat. Ayan, no problem po, Nanay, no problem. Yan, tama po. Yan, so ang ganda ng content ito. Sabi nga, 'di ba? Don't judge the book by its cover. Ayan, ang importante yung laman. Ayan, na mabasa po natin. Okay, so binabati po natin ngayon ang lahat ng may kaarawan, okay? Lahat ng nagdiwang ng kaarawan. By the way, yung ating palang pinakinggan kanina is yung inawit po ng Hugot Kristiyano. Ayan, Hugot Kristiyano. So, hayaan mo si Lord. Yun, ang ganda nun. Patugtugin natin lagi yung dito, okay? Yung awitin na yan, mga kapatid. Okay. Alright, no problem. You're very much welcome. Ayan, Sister Joanne Umania. Pangalawang libro mo na to, Sister Joanne, ano? I think ito maganda din sa inyo dyan, no? Sige, bigay ko to sa inyo, Sister Joanne. Ayan. Sister Joanne, yung pangalawang libro mo ay ito. Ito po ay sinulat, o yung author nito si John Piper. Nako, ang lupit na pastor nito. Magaling to na theologian, si John Piper. God is the Gospel. Ayan, yan po yung title niya. God is the Gospel. So, ang cover, hindi nga talaga maganda, pero maganda yung content ng libro po na ito. Ayan, God is the Gospel. So mga kapatid, ano pang inintay nyo? Ayan, yung iba nakadalawang libro na. Ayan, yung iba, paano yung iba dyan? Sige, come on, you can share it. I-share nyo lang po. I-share nyo lang. Alright. So sa gabi po ito, meron ako ipaparinig sa inyo. Okay? Ito po yung ni-record ko kanina. Okay? So ito po ay verses, okay? Mga talata, yung Beatitude. So, na-record ko ito kanina para, ayan, gusto ko na, kasi kanina, sabi ni Jen ay okay na, isi-share ko din po sa inyo ito, itong na-record ko, sapagkat ngayon, magpi-freelance po ako ng voice over. So, ito po ay freelance po ng mga voice over na kung saan ay ikaw ay pwedeng kunin na mag-voice over sa mga company sa US, sa Europe. Ayan, so sapagkat yun nga po, hindi na po ako nag full-time work sa call center. Ngayon ay nag-focus na lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So aside from that, para naman maka-sustain yung ating pangailangan ay ako po ay gumagawa ng pamamaraan online para po at least kumita po tayo para sa ating family, okay? At sa mga pangailangan po natin. Alright, so Jenny, mamaya ay bibigay ko sa iyo ang yung libro, okay? So ito po ay, yan, papakinggan po natin sa Matthew chapter 5, yung Beatitude. Okay, then I want you, if you want, yan, itong verse po na ito na nirecord ko, ay pwede ko pong, kung nais nyong makakuha po ng kopya nito, yan, mamaya pwede ko pong i-share sa inyo, okay? Kasi ito po ay sample at isa-submit ko doon sa website. So, the Beatitude, ito po mga kapatid, okay? Pakinggan po natin. Alright, then I want your comment mamaya, okay? Alright, here we go. Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Alright, so yan po mga kapatid, yung ating na-record kanina, and I'm gonna, magre-record pa po ako ng marami para po, ito po ay parang sample ko na piyesa. Okay, so yan, sana po, ayan, nagustuhan nyo, yung record pwede ko pong i-share sa inyo mamaya. Ayan yung record na yun, at least pwede nyo mapakinggan po, at mabless po tayo sa beatitude na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanya pong mga alagad. Alright, so ngayon, isang awitin na lang po at tayo po ay dadako na sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. So we're going to listen to this song, The Anthem, alright, ng Asidor's family. So ito na po mga kapatid, okay? Give me one moment, pakinggan po natin itong The Anthem. Okay, so ayaw na. Okay. Okay, so yan, tuloy-tuloy lamang po kung nais nyo magkaroon ng libreng libro. Yan, pakishare po ang ating link. Pakishare po ang ating yan, itong video po na ito para sa ganun ay marami pong mapagpala. Okay? 5 katao, or you can share it to your page, sa page na member kayo sa Facebook or sa group. Okay? So here we go, atin lang pong hinihintay sapagkat naglo-loading, is loading po ang ating loading. Yung atin pong, yung ating video po dito, yan, medyo mabagal po ang ating internet, okay? So pag-pray po ninyo, okay na, ayan, okay, ito na po mga kapatid, here we go. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus
Alright, thank you so much for the wonderful song. Yan po ay ang The Anthem. Yan po ay The Anthem. So, salamat sa Lord sa napakagandang awitin po na yan, mga kapatid. Okay. Tayo po ay maraming salamat. Hi, Ate Leonie, good morning there in California. Kasama si Kuya Rene. Pakikumusta po si Kuya Rene and sila Marlene. So, thank you so much for watching, Ate Leonie. Salamat po dahil nakasama na naman po namin kayo ulit sa Voice of the Gospel. Alright, hello, Neth Corsamil Yamielo. Thank you so much for watching. God bless. Tuloy-tuloy lamang po mga kapatid. By the way, Sister Jenny Yambao, ito po ang yung ito ang napili ko para sa iyo. Ito, this one. Ito po ay outreach as a lifestyle. Since you are our members there sa outreach, ito ay the best para sa inyo. The best po ito na libro para sa inyo, okay? Ni Brother Romel. Okay, so nalagyan ko na ng pangalan para po sa inyo. Okay. Tayo po dadako sa atin pong short devotion, sa ating devotion po ngayon, mga kapatid. Okay. So yung atin pong text ay matatagpuan po yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 8. Okay. 1 Thessalonians 5, 1 to 8. Ayan, give me one moment mga kapatid at atin po itong i-check, okay? Itong talatang ito. Okay, give me one moment here. So yun po, ang title po, ang pamagat ng ating pagbulay-bulayan, hindi ito matatapos ngayon. I-part 2 po natin ito sa Monday. Okay, so ang title po is, Are you ready for that day? Which day? Yun pong last day. Okay, yung last days na tinatawag, the day of the Lord. Yung the day of the Lord po dito na binabanggit ni Apostle Paul is the day of the Lord na kung saan siya ay babalik. So, babasahin ko po sa inyo ito mga kapatid, okay? Let me read it for you. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 8. Now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains and on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting the faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. Alright, so the question is, are we ready? You know what, sa panahon po natin ngayon, mga kabokals, mga kapatid, ang panahon po natin ngayon, this is the shadow. Ito po ay shadow ng things to come. Ibig sabihin po, itong nangyayari po sa panahon natin ngayon, ang dami pong kaguluhan, yung pandemic, ang daming nangyayari dito rin sa Pilipinas, ang dami na pong nangyayari sa atin, yung mga tao ay talagang kung ano ng mga wild na, di ba? So yung mga nangyayari sa atin sa panahon ngayon, it was written in the scripture. Ito po ay perinaphisay, itong mga nangyayari sa panahon po natin ngayon. So ito po ay indicator that the Lord is coming soon. Okay? Malapit nang bumalik. Malapit na yung day of the Lord. Malapit na siyang bumalik. Kaya, kumusta naman tayo? How was our preparation? Okay? Sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yes, if we are secure already in our salvation, kung tayo po ay ligtas na at sigurado na sa ating kaligtasan, kumusta naman po ang ating mga kamag-anak, yung ating mga kapatid, nana, magulang, okay? Mga anak po natin, kumusta sila? Sila po ba ay handa na din sa Day of the Lord, yung pagbabalik po ng ating Panginoon? So makikita po natin na I'm gonna share to you two things ngayon sa gabi pong ito.
Ang una po is the day of the Lord is certainly coming or God's word is not true. Ayan. Ang day of the Lord ba ay talagang certain ang pagdating or ang salita ng Panginoon ba ay hindi totoo? Alright, so maraming mga talata po nagsasabi about the day of the Lord. In the Old Testament, it was used in the Old Testament actually in Isaiah, in Ezekiel, in Joel, in Amos. Okay, let me read to you in Isaiah 13 verse 6 about the day of the Lord. Wail, for the Lord's day of judgment is near. It comes with all the destructive power of the Sovereign One. Ayan, isa po yun sa Old Testament. And in the New Testament also, there's a lot of verses that talks about the day of the Lord. Alright, so let's look at Luke chapter 21 verse 34. But be on your guard, so that your heart are not weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of this life, and that they close down upon you suddenly like a trap. So it was the Lord Jesus Christ who are speaking on this verse in Luke 21 verse 34. So also, tinawag din po ito ni Apostle Paul the day of Christ in Philippians chapter 1 verse 10, and also the day of Jesus Christ in Philippians chapter 1 verse 6, and the day of our Lord Jesus Christ. So there's a lot of scriptures describing about the day of the Lord, or yung araw ng ating Panginoon. Okay? So it was the great day, God and the Lamb's wrath. So ipapakita po dito yung puot ng Diyos. Okay? That's the day of the Lord. So handa na kaya tayo, bago pa po itong mangyayari, itong day of the Lord. Handa na kaya tayo? Because we believe in our teaching, in our doctrine, na mangyari na po itong Great Tribulation, wala na po tayo dito, ay kinuha na po tayo ng Panginoon, kukunin na po tayo ng ating Panginoon, at wala na po tayo dito sa mundong ito. Okay? There will be great 7 years of Great Tribulation na kung saan marami pong mangyayari. Yung puot ng Panginoon ay ibubuhos niya dito sa 7 years of tribulation. Of course, ang makakaranas po niyan ay yung mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, sapagkat those who are in Christ Jesus, those who believe in Christ Jesus as the Lord, His or her Lord and personal Savior, will be caught up in heaven, at doon natin sasalubungin ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So yun po, yun yung mga biblical texts, mga texts talking about the day of the Lord, that the day of the Lord is really certain at ito po ay mangyayari, mga kapatid. Kaya sa ating paghahanda, ang paghahanda po natin dito sa the day of the Lord, yung puot ng Panginoon, ng Diyos, na ibubuhos sa lupa, sa earth, ay ang paghahanda po natin para hindi tayo makasali po dito is i-prepare natin, ihanda natin yung ating mga kaligtasan. Ihanda natin na masigurado natin na tayo po pupunta sa Panginoon, pupunta tayo kay Kristo. Pagdating po ng rapture, masigurado natin na hindi po tayo maiiwan dito sa mundong ito. Okay? At makasama po natin ang ating Panginoon. So yun pong paghahanda natin. Kumusta naman tayo? Yes, if you are ready, sabi ko kanina, how about yung ating mga kamag-anak, yung ating mga anak, yung ating mga kapitbahay, mga kapamilya natin, mga kapatid, mga apo natin, ayan. So, kumusta kaya sila? Baka makaranas sila ng day of the Lord, or yung wrath ng Panginoon, baka sila po'y makaranas. So, bahagyan natin sila. We are ambassadors of Christ. Tayo po ay inutusan ng ating Panginoon upang sa ganon ay tayo ang magdadala ng mabuting balita. And then sabi po na number 2 po dito is the day of the Lord will be sudden, unexpected, and inescapable to those in spiritual darkness. Okay, sabi nga niya sa verses 2, 1 Thessalonians 5:2 and 3, for you yourselves know full well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While we are saying peace and safety, then destruction will come upon them suddenly like labor pains upon the woman with the child, and they will not escape. You see,
dinescribe niya dito na ang day of the Lord is like a destruction and a suddenly like labor pains. Makaka-relate po yung mga nanay natin dito. Di ba? Gaano ba yung mga hindi cesarean, yung mga hindi biniyak yung tiyan. Di ba? Walang yun, naka-anesthesia kayo. Pero yung mga natural na nanganganak, di ba? Makakaano kayo dito sa sobrang alam kong masakit manganak, di ba? Yung mga natural na manganganak, yan, masakit yon. So, dinescribe dito ni Apostle Paul na ganun ang the day of the Lord. Ganun ang pain, di ba? Ganun ang pain na mararanasan. See? Grabe po yan. Hahayaan ba natin na yung ating mga kamag-anak, mga kapatid, di ba? Mga kabokals, na sila po ay talagang makaranas ng puot ng ating Panginoon, ng Day of the Lord. So, ayaw natin yun. Kaya, yan tayo ang gagamitin po ng ating Panginoon upang sa ganun ay mabahagian po sila. So, unexpected nga Sabi niya dito, sabi ni Apostle Paul, is like a thief in the night. Yan. Sino po ba ang alam na may magnanakaw na darating, di ba? Magnanakaw nga Hindi sila magsasabi, oy, magnakaw kami. Hindi. Ganon ang pagbalik ng ating Panginoon. Hindi magsasabi si Lord na bukas babalik na ako, mamaya babalik na ako. Hindi siya magsasabi. Pero alam natin na malapit nang bumalik ang Panginoon sapagkat ng mga nangyayari sa paligid natin, na nangyayari sa mundo po natin, mga kapatid, is a shadow of the things to come. Ayan. So ito po ay shadow, ito po ay anino sa darating, sa mga darating na araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. So, di ba? Ang ganda nun, ang saya na kung tayo ay kasama ng ating Panginoon. Kaya maging alert po tayo. Okay? Maging alert po tayo. Sabi nga po ng Mark chapter 13 verse 37, what I say to you, I say to everyone, stay alert. Sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, stay alert. What I say to you, kung ano yung sinasabi ko sa inyo at sinasabi ko din sa lahat, sabi niya, stay alert. Maging alert po tayo sa mga darating, okay? Sa mga darating na yan, itong mga pangyayari. Sabi niya sa Mark 13:4, sabi ni Jesus Christ, sabi ng isang alagad, tell us, when will these things happen? And what will be the sign that all these things are about to take place? So, yung alagad nagtanong sa ating Panginoon, tell us, sabi ng Panginoon, sinagot nga siya ng Panginoon that the coming of the Lord is like a thief in the night, na hindi siya magpapaalam. Okay? So, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya, kung hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon, mga kapatid, di maghanda po tayo. Okay? Mas maigi na pong naghahanda tayo. And ang ating paghahanda, hindi lang pansariling paghahanda. Yan, mga kapatid, ang ating pong gagawin. Kundi, idamay na po natin yung ating mga kamag-anak at mga kakilala po natin na mabahagian po sila ng salita ng Panginoon. Okay? Tayo po yung gagamitin. Tayo, ikaw at ako. Okay? Huwag mo nang tawagin si pastor para si pastor na yung mag-share. Ikaw gamitin mo na yung sarili mo para maging isang ambassador, para maging daluyan ng pagpapala ng ebanghelyo ng Panginoon. Huwag ka na magtawag ng mga church leaders, mga deacons, pastor, yan. Ikaw na mismo ang magbahagi. Meron po tayong social media ngayon, and it would be very easy for us to share the good news, the gospel of salvation, yung ebanghelyo ng kaligtasan doon sa mga kilala natin, di ba? Pwede na mag-copy-paste ng verse, isend natin sa kanila, and then yan yung ating testimony also, we can share it to them para sila po ay makakilala sa ating Panginoon at magkaroon ng kaligtasan. Yan po, mga kapatid, dalawang point lang po muna yung aking binahagi sa inyo. Actually, ito po ay 4 na puntos. Pero yan, sa mga susunod po sa Monday, itutuloy po natin ito, okay? Itong the day of the Lord. So again, when we talk about the day of the Lord, ito po yung the great tribulation na kung saan ibubuhos ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang puot, ang kanyang wrath sa mundo. Pero again, ang mga mananampalataya, those who are in the light, in the day, sons of light, okay, at hindi mga sons of darkness, we are already secure when the day of the Lord comes. Okay? When the day of the Lord comes, we are already secure because the Lord, dadalhin tayo ng Panginoon sa alapaap at sasalubungin po natin siya. Yun po yung ating doctrines of rapture. Okay?
So, ayan, maraming salamat po sa lahat na nakapanood ngayon. Kung ikaw hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi mo pa nakilala ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ayan, marahil ito yung the best na pagkakataon na ikaw ay kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Repent of your sins. Ayan, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at aminin mo na ikaw ay makasalanan at kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. Na siya lamang ang pwedeng magligtas sa iyong buhay, sa atin. Siya lamang. Wala nang ibang kaligtasan kundi ang ating Panginoon. Ang sabi niya nga po sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Alright? So mga kapatid, yan. Huwag tayong magpatulog-tulog. Be alert and be ready to share the gospel, the good news to those who don't have Christ in their lives. Thank you so much and pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Yan, maraming salamat po. Yung mga libro po dadalhin ko po bukas and huwag po natin kalimutan bukas ay Sunday. Kung hindi tayo makadalo ng worship service, physical worship service, online po tayo. Ginagawa po lahat ng leadership ng Pasita Faith Bible Fellowship upang tayo po ay makarinig ng salita ng Panginoon. And tomorrow, ang atin pong mensahe ay patungkol po sa kalooban ng ating Panginoon, patungkol po sa kanyang biyaya. Ayan, na lahat ng nagmamahal at mga tinawag ng Panginoon. For we know that all things work together for good. Yan, all things work together for good sa lahat. Romans 8 verse 28, yan po ang ating pagbubulay-bulayan bukas. Kaya huwag kang mawala, okay? Kung kaya mong magsimba at hindi ka seasoned citizen at hindi ka bata, yan, magsimba ka. At kung hindi man talaga pwede, meron tayong online, okay? So see you tomorrow. See you tomorrow mga kapatid, okay? Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. The Lord is really good to all of us and we are all secure because of God's grace. Alright, here we go. Tayo po ay makinig ng ating last song. And by the way, binabati ko ang lahat, binabati ko po ang lahat. Ayan, ngayon, masaya po ako, kasama ko yung family ko ngayon, nandito sila sa likod. At okay naman yung pagbiyahe po nila kanina. Alright, so salamat sa Lord. Binabati ko lahat ng ating mga kapatid sa Pasita Faith Bible Fellowship, our senior pastor, Pastor Romy Bien, and Ate Hermie Bien. Thank you so much, okay, for watching. God bless us all, and see you tomorrow. And let us listen to this song, Through It All. Okay, let us pray mga kapatid. Samahan niyo po ako. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa gabi pong ito. Thank you so much for your word. Thank you for the reminders, reminding us about the day of the Lord. Lord, I pray that you would continue to guide us and make us a blessing to others. Let our light shine before others, sa mga taong hindi pa nakikilala sa inyo, Panginoon. Make us a blessing. Use us mightily for the gospel of salvation. Thank you so much, Lord. Pagpalain yung bawat isa na nanonood po ngayon. At ang lahat po na ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Binabati ko din ang Labuso family. Thank you so much. Sa Tilioni, thank you so much po. God bless you at po kayo.